Noong unang panahon, may isang bantog na kaharian na tinatawag na Brebania na pinamumunuan ni Haring Fernando at asawang Reyna Valeriana. Hinangaan ng lahat dahil sa kanyang kabutihan at angking kausayan. Isang araw, ang hari ay nagkasakit na malubha. Malubha na ang sakit na iyong ama. Mahal na Reyna, narito na po ang manggagamot. Papasukin mo. Masusunod po ako. Magandang umaga, kamahalan. Mahal na Reyna, maaari ko bang hawakan ang mahal na hari? Oo. Paumanhin, mahal kong Reyna. Ngunit hindi ko matukoy ang sakit at lunas ng karamdaman ng mahal na hari. Salamat sa iyong presensya. Walang anuman, mahal kong Reyna. Mahal na Reyna, narito na po ang ermitanyo. Nais niya na makita ang mahal na hari. Ganun ba? Papasukin mo. Masusunod po, mahal na Reyna. Ang sakit ng mahal na hari ay napakabigat at masilan. May lunas ho ba ang kanyang karamdaman? Huwag kayong mag-aalala, mahal na prinsipe. Mabibigyan lunas ang sakit ng mahal na hari sa pamamagitan ng pakikinig sa awit ng ibong Adarna. Saan ho namin makikita ang ibong ito? Sa bundok Tabor sa pamamagitan ng puno na nangangalang Piedras Platas na makinang. Aking anak. Maaari ba kung ng ibon na ito para sa akin? Pedro, Ano po ang aking maililingkod, Ama? ikaw ang nakatatanda. Maaari mo ito huliin ng ibon para sa akin. Isa itong malaking karangalan, aking Ama. At yun na nga, nagsimula na lumakbay si Don Pedro papunta sa bundok Tabor na kung saan nanirahan ang ibong Adarna. Siya ay napagod at nagutom sa paglalakbay kaya napagdesisyonan niya na lamang magpahinga doon sa malaking bato. Ginoo, maaari mo ba akong bigyan ng kaunting pagkain? Ginoo, huwag mo makahawa ako sa iyo, Ginoo. Nagugutom na ako. Ginoo! Ginoo, pakinggan niyo naman ako, Ginoo. Huwag mo makaawa na ako, Ginoo. Oh, Ginoo! Kahit isang piraso tubig lang, Ginoo. Hindi niya pinansin ang matanda at siya ay nagsimula ng lumakbay pagkatapos niyang kumain at magpahinga. Ito na ba ang puno ng ibong iyon? Ay, nakakapagod. Magpapahinga muna Siya ako ay ng saglit. napagod sa paglalakbay kaya naisipan niya na magpahinga muna ng saglit. Ngunit hindi niya namalayan na siya ay nakatulog at minamasid siya ng ibong Adarna. Ang sikat sa silanganan, ang hangin galing kung saan ito ay abaw, agos di man mabanlaw.
kapagudan at sa abit ng ibong Adarna, nakatulog si Don Pedro. Ang ibon ay humihinto sa pag-awit, ngunit may ugaling magbawas pagkatapos ng kanyang magandang tinig. Sa kasamang palad, si Don Pedro may himbing napatakan at naging bato sa ilalim ng Piedras Platas. Sa hindi pagbalik ni Don Pedro, nagkagulo ang buong Birbania at ang ipinadala naman ay si Don Diego. Ginoo, pwede ba ako humingi ng kaunting pagkain sa iyo? Kahit kaunti lamang, Ginoo. Napakagutom ko na talaga. Ginoo, kahit ang tubig naman dyan. Ang sikat sa silanganan, ang hangin galing kung saan nito ay abaw, agos di man mapanlaw. Kapag nalanta na raw, lungkot mo ay mapalahaw. Kapag lumuhawan, kadiliman ay harapan. Panawitin ko ay lunas sa kaluran na agnas. Ang tinig ko ay iyong lakas, gayon at saan man wakas. Para ng sinabi ng magkapatid na inaawit at siya'y napahimbing at sa pagkakahimbing napatakan ito siyang kaawang-awang naging batong buhay din. Ama, nais ko kayong gumaling. Sana payagan mo akong pumunta sa Tabor upang huli ng ibon at hanapin ang aking mga kapatid. Ngunit anak, ikaw na lang ang natitira sa akin. Kapag ikaw'y nawalay, tiyak ako'y mamamatay na. Ngunit ama, ang makita kang ganyan ay mas mahirap para sa akin. Patawarin mo ako, ngunit kapag ayaw mo akong payagan pumunta, ay aalis na lamang ako ng labag sa iyong kalooban. O sige anak, sana magtagumpay ka. Umalis ang paboritong anak ng hari kahit labag ito sa kanyang kalooban. Hindi tulad ng dalawang kapatid, umalis siyang 5 tinapay lamang ang baon at hindi siya sumakay ng kabayo. Sa bawat isang buwan ng paglalakbay ay saka lamang siya kakain ng tinapay. Nang makalipas ng 4 na buwan, isang tinapay na lamang ang natira sa kanyang paglalakbay. Nasalubong niya ang isang leprosong matanda. tulungan? Nakikita natin ang bigay sa akin. Ano napakatamis? Pagkain. Dito po. Maraming salamat. Napakabuti. Ano ba ang iyong pakay dito? Baka maaari.
Ang aking ama ay may sakit at ang tanging lunas lamang ay ang awit ng ibong Adarna. Nauna na ang aking mga dalawang kuya, ngunit 3 taon na nung sila'y lumisan pa. Oo, napakahirap naman ang iyong binabalak, ngunit maaari kitang matulungan. Pagkatapos mo makalakbay sa bundok na yan, may nakita kang puno, ngunit huwag ka munang pumunta doon. Tumingin ka sa ilalim at may makikita kang kubo kung saan ninirahan ang taong bibigyan sa iyo ng payo upang mahuli ang ibong Adarna. Ito, kunin mo ito. Mas kailangan mo pa ito sa iyong paglalakbay. Nagbibiro ka ba? Ibinigay ko na yan sa'yo. Ginoo, pero mas kailangan mo ito sa akin. Ginoo! Ginoo! Nang marating ni Don Juan ang bundok Tabor, nakita niya ang sinasabi ng leprosong matanda sa kanya. Nakita niya ang kubo at nagtungo doon. Ako ba'y namamalikmata lamang? O talagang kamukha mo yata yung tao binigyan ko ng tinapay kanina? Ano ang iyong nga, Ginoo? Nandito po ako upang hulihin ang ibong Adarna na tanging nakapagpapagaling sa aking mahal na ama. Hindi madali ang iyong pakay, Ginoo. Sigurado ka ba nito? Natiis ko ang gutom, pagod at puyat. Desididong-desidido ako sa aking paglalakbay. Kung gayon, ito ang iyong gagawin. Sa Piedras Platas, kung saan nananahan ang ibong Adarna, dumarating ito tuwing hating gabi. Sa pagkadapo, ito ay aawit. Ang awit ito ay nakakaantok. Iwasan mo, Ginoo, ang makatulog. Ito, ang labaha at ang dayak. Sa tubing aantukin ka, hiwain ang iyong palad at patakan ito ng dayak. Tiyak, ang tukmoy mawawala. Itong awit ang gagawin nito at itong beses ding magpapalit ng balahibo. Pagkatapos nito umawit, magbabawas ito. Ginoo, iwasan mo mapatakan ito. Pagkatapos nitong umawit, ang ibon ay matutulog. Kunin mo siya at itali gamit ito. Nang marinig itong lahat, umalis si Don Juan upang hulihin ang ibong Adarna. Lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng ibong Adarna, sinusugatan niya ang kanyang palad at pinatakan itong dayap. Sa sobrang hapdi siya ay nagising. 7 sugat ang natamo niya. Naiwasan niyang ipot ng ibon at naghintay siya na mahimbing na ito. Sa pagkakahimbing ng ibon ay dinalian niya ito. Magaling, Ginoo. Maaari mo bang punin ang palayok na yun? Magmadali, Ginoo, at punuin niya ng tubig at pagkatapos, buhusan ang 2 bato at mawala sa pagiging bato ang iyong kapatid. Iyon na nga ang ginawa ni Don Juan. Naging tao muli sila Don Pedro at Don Diego. Bumalik silang tatlo sa bahay ng ermitanyo upang magpasalamat. Umuwi sila ng sabay-sabay. Habang naglalakad sa kababata, naglalakad ng sabay si Don Pedro at si Don Diego. Mausay si Don Juan, Nasa kuya. likod Wala silang tayong dalawa. magagawa doon. At si Don Juan Kabiguan naman na ay nasa atin hawak at ng sa kanya wala naman ng ay ibon. katagumpayan. Bakit hindi din lang kaya natin siya patayin? Ayos ka lang ba, kuya? Sariling kapatid mo, papatayin mo? Hindi ka ba naiinggit sa kanya?
Paborito siya ni Ama. At ngayon, nasa kanya naman ang mga karangalan. Hindi kuya. Mali ito. Magkakapatid tayo. Kung masama ang magpatay, pagtulungan na lang natin siya. Sige kuya, basta huwag lang natin siyang papatayin. At pagkatapos ng bugbugin si Don Juan, sila ay tumakbo para kunin ang ibong Adarna. Don Pedro at Don Diego, bumalik kayo ng ligtas. Mga mahal kong anak, bumalik na rin kayo. O tsaka, bakit di kumakanta ang ibon? Noong dumating si Don Diego at Don Pedro, kumanta ka na. Ano pang inilagay hihintay nila mo? ang ibon Oo sa nga, tabi kumanta ka ng na. kanilang Ngayon ama. din. Huwag niyo Kahit saktan ng anong ibong gawin ito. nila ay ayaw Pabayaan nitong niyo. umawi. At tsaka, nasaan yung kapatid na si Don Juan? Oo nga, na kanina ko pa ito napansin. Maraming salamat po. Walang anuman, Ken po. Ngayon, ay umalis ka na at tiyak, hinahanap ka na ng iyong ama. Don Juan, bumalik ka na. Saan ka nanggaling? Don Juan, Ngunit nang dumating si Don Juan, hindi lang ang hari ang sinigla. Nagsimula na ding umawit ang ibong Adarna. Ang sikat sa silanganan, ang hangin galit kung saan nito ay abaw, agos di man mapanlaw.
mahal na hari at reyna, nasa inyong harapan ang anak niyong matatag. Nalampasan niya ang lahat ng mga pagsubok. Nagawa niya ang inyong pakay. 7 awit ko ay nalampasan niya. Di tulad ng 2 niyong anak. Palad ay sinugatan ng 7 awit. Hapdi ng dayat na pinapatak sa kanyang mga sugat ay nagpapanatili sa kanya na maging gising. Naiwasan niyang maging bato at siya mismo ang nagbuhos ng mahiwagang tubig upang magbalik sa anyo nilang pagkatao ang kanyang 2 kapatid. Si Don Pedro ay may masamang ngithiin. Nais niyang patayin ang iyong mahal na anak upang sa kanya mapunta ang basbas at parangal. Kaya ni pagkain o pagkanta di ko magawa. Ayaw ko sa 2 niyong taksil na anak, kaya dapat lamang ang kayamanan ng kaharian ay dapat mapunta kay Don Juan tunay. Ano ang ginawa niyo sa inyong kapatid? Bakit nagkaganoon? Ang dapat na kayo'y nagmamahalang lubos. Kayo ay mga taksil. Ama, patawarin mo sila. Anak mo pa rin sila. Ako, napatawad ko na sila at ako na ang hihingi ng kanilang kapatawaran. Kung iyan ang iyong gusto, sila ay aking papatawarin. Aking 3 anak, isa pang pabor na nais kong ipagawa sa inyo. Pakibantay naman ng ibon. Opo. Don Diego, gisingin natin si Don Juan at siya naman ang magbabantay dito. Sige kuya, inaantok na din ako eh. Juan, gising. At ikaw naman ang magbabantay dito. Opo. Tignan mo to. Naku! Nasaan ang ibon? Nakalipat na siguro palabas. Alam ko na, lalabas na lang ako ng birbanya at hanapin ang ibon. Don Pedro, Don Diego, Don Juan, nasaan kayo? Bakit? Bakit parang galit na galit ka? Ang ibon ay nawawala. Nasaan si Don Juan? Amin alam, mama. Wala po siya dito sa loob ng kaharian. Hanapin niyo siya. Magmadali kayo at hanapin niyo siya. Ngunit hindi nila ito makita. Nahalugkog na nilang mga malapit na puok sa kanilang karian, maliban sa bundok Amenya. Buhay nila ay hindi pa nila narating. Nang marating nila ito, nabighani sila sa kagandahan ng mga tanawin. Ang mga puno ay naghuhumtik sa bunga parang higwagang nawawala ang kanilang mga Saan? Sa di kalayuan, nakita ng 2 prinsipyo si Ayun o! Juan. Maganda ang lugar ito ni Don Juan. Dito lang kaya tayo manila. Magandang ideya yan, kuya. O aming bunso. Kala ka tayo makikita ulit. Maganda ang puhok na ito. Dito na lang kaya tayo manirahan lahat. Magandang ideya, kuya. Sa bagay, dito lang tayo manirahan at mabuhay tayo ng kaya-aya. Tara, ikutin natin ang kabundukan. Mga kapatid, napakagandang balon. Sino kaya nagmamayari nito? Posibleng may nagmamaari ng balong iyan. Wala namang malapit na bahay dito. Tara, tingnan natin sa loob. Ako mauuna. Teka kapatid, mas matanda ako sa iyo, kaya ako nang bumaba dito. Teka. Ako ang panganay. Ako ang siyang mauuna. Sige, kuya. Ibalita mo na lang sa amin kung anong meron sa loob. Kuya, ba't parang namumutla ka? Madilim. Lubhang napakalalim. Mayroong karian, isang karian na napakaganda-ganda. Sa karian na iyon, nanirahan ang magkapatid na parehang mayroong bantay. Napakagandang binibini. Sino ka? Ano ang iyong pakay? Magandang binibini. Nagmula ako sa langit, ngunit nung makita ka ay ayaw ko nang bumalik pa. Nabihag ako ng iyong kudan at handa kang paglingkuran pang habang buhay. May tamis na iyong masayta, ngunit ayoko. Mahal kong prinsesa, ang buhay ko ikaw. Ano pang saysay nitong aking buhay? Kung sawirin lamang sa pagsinta, kung gayon lang naman, ay patayin mo na lamang ako. Tanggapin mo itong aking puso. Kapag iyang puso ay naglaho, ikaw ay nagtaksil sa iyong pangako. Pagtataksil, hindi ko yan magagawa sa aking pinakamamahal. Wala! Saan ang tangilan ko?
Sino ka? Aba Juana, mukhang masarap ang kinahain mo ngayon ha. Juana, magtago ka. Tara na aking mahal at magpakasal tayo. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng umalis. Saan siya at susunduin ko? Hindi ganun-ganun lamang ito iniilog ko. Kagaya ko, ang kapatid ko mayroong ding bantay. 7 ang ulo ng ahas na ito. Kahit putulin mo ito, tutubo at tutubo pa rin ito. Wala akong ibang hangad kundi mapasaya ka aking prinsesa. Sa pag-alis si Don Juan, nalungkot ang dalawang mag-irog. Pagdating ni Don Juan sa palasyong kinalalagyan ni Prinsesa Leonora, nabihag ito ng kanyang kagandahan, tila nakalimutan na ang sintang minamahal. Pasensya naman ang aking kapangasan, ngunit narito ako upang kayo'y paglingkuran. Ginoo, hindi mo po ba nalalaman na ang buhay mo ay nasa panganib at sakyating nagbabati sa akin? Panganib man ang aking hanap ngayon. Ito nga talaga ang aking kapalaran. Wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin ito ng walang luha. Ang tunay na kamatayan ay ang hindi kamasilayan. Ikaw ba'y nagbibiro, Ginoo? Mga pagsiyong iyan ay hindi totoo. Ikaw nga ay lumayo-layo sapagkat hindi kita kailangan. Buhay mo ay masasayang lamang. Aking minamahal, huwag ka nang magalit sa akin. Kamatayan ang nais ko kung ako'y mahiwalay sa iyo. Ikaw na ang humatol sa aking buhay at handa na akong mamatay sa iyong mga kamay. Heto ang bote ng mga pagpapatay sa serpenteng aking bantay. Galingan mo at ako ay balikan. Kinalaban ni Don Juan ang ahas sa bantay ng prinsesa. Ito ay napatay niya. Salamat sa tulong ng boteng binigay ng prinsesa. Nang mapatay ay bumalik sa dalawang prinsesa at umakyat sila sa balon. Pagdating nila sa taas, anong inggit ang nadama ng dalawang niyang kapatid. Iniligtas ko sila sa loob ng balon. Ang singsing ko! Naiwan ko ang singsing ko sa ibabaw ng lamesa. Tama na pa naman iyon ang ating butihing ina. Huwag mag-alala, prinsesa. Kukunin ko ang iyong singsing. Pagbaba ni Don Juan, pinuto ni Don Pedro ang tali. Nang tumakbo na sana si Prinsesa Leonora para tulungan si Don Juan, ngunit siya ay nahimatay. Umuwi ng Brabania ang dalawang magkapatid. Doon ikinasal si Prinsesa Juana kay Don Diego. Ayon naman nagpakasal ang kapatid niyang si Leonora kay Don Pedro dahil ang mahal niyan talaga ay si Don Juan Kirang. Sa kabilang banda, si Don Juan na nahulog sa balon ay lubhang nakaratay. Pinagaling ng mahiwagang lobo na alaga ng prinsesa si Leonora.
Nagsimulang malakbay si Don Juan pauwi at sa paglakbay ay may nakasalubong isang ibong marikit ang sa kanya lumapit. Maganda ang tinig ito ay ipinarinig. Mahal na prinsipe, kay tagal nating nawalay sa isa't isa. Anong ligaya ang nadarama nang ikay makitang masigla? Ako ay umalis, ngunit hindi dahil sa hinanakit, kundi dahil sa dalawa mong kapatid na nais tayong patayin. Mabutit hawla lamang ang kanilang binuksan at di natuloy ang kanilang maitim na bala. Sa kahapong nagdaan, wala na tayong magagawa, kaya kailangan mo nang hanapin ang iyong tunay na kaligayahan. Ingang kalimutan si Leonora sapagkat may mas magandang binibini. Kaya tayo na Don Juan sa Reino de los Pinatinggan ni Don Juan ang awitin ng ibon at nagtungo nga sa De los Cristal. Nabihag ako ng iyong kagandahan, nang makita ko ang iyong karikitan, puso ko'y kakaba-kaba. Ako ay anak ng Berbanyang kaharian, upang ikay sadyang puntahan. Narito ako upang ikay paglingkuran, at ialay ang aking buhay magpakailanman. Tumindig ka, Ginoo, kung ang sinasabi mo ay totoo. Sa ating pagsusuyuan ang maglihim ay kapaksilan. Ako ay isang prinsesa ng kaharian ng De los Reyes. Tingin-tingin ka sa paligid, lahat na makikita ng bato dyan ay buhay na tao noon. Iyan ang inilapat na parusa ng aking ama sa mga prinsipe hindi nagtagumpay sa kanyang mga puso. Ngunit aking mahal, hindi ko hahayaang matulad ka sa kanila. Tayo'y pumahig sa palasyo at tinitiyak kong hindi ka magiging Magandang hapon, mahal na hari. Magandang hapon din sa iyo. Anong nais ng mahal na Ginoo? Narito po ako upang hingin ang kamay ng iyong pinakamagandang anak na si Doña Maria. Manoon, maaari mo ba akong bigyan ng kaunting pabor? Masusunod po, mahal na hari. Narito ang mga buto ng trigo. Itanim mo ito ngayong gabi at sa gabing ito mo rin siyang aanihin at gawing tinapay upang bukas ay may ihahanda sa aking pangkalusan. Masusunod po, mahal na hari. O siya, may iiwan ko muna kayo at ako'y matutulog muna. Aking mahal na prinsesa, parang ito si Briat ang pinagawa ng iyong ama sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi kita hayaan maging bato. Dahil sa talentong mahika ni Prinsesa Maria Blanca, nagawa nito ang pinagawa ng hari. Kinabukasan ay mayroon na itong tinapay sa hapag. Hindi makapaniwala ang hari kaya ito'y nagtitinig. Lahat ng utos ng hari ay napagtagumpayan ni Don Juan at walang nagawa ang hari kundi ibigay ang kamay ng kanyang mahal na anak. Sige Juan, magpakasal na lang kayo ni Doña Maria. Ngunit paalis pa lamang ang dalawa, nagbago ang isip ng hari at hinapos sila. Tumakas ang dalawa at nagpunta sa kagubatan. Na hindi ka lalapit sa kung sinong kababaihan mo. Sila ay nagkahiwalay at si Don Juan ay umuwi. Natuwa ang buong kaharian sa kanyang pagdating, lalo na si Leonora, na nag-antay sa kanyang 7 taon. Taong paghihintay na silayan ko din ng aking mahal. Mahal na hari, ang pakasal sa iba ay sadyang kataksilan sa aking mahal. Sandali lamang! Meron akong ihahandog sa ikakasal. Ikinasal si Doña Maria Blanca kay Don Juan. Si Don Juan ang nagmuno sa kaharian ng Berbanya at namuno doon ng tulad ng kanyang mahal na anak.